This is part 2 of our OAS episode. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1, panoorin mo muna yon para mas klaro ang mga pag-uusapan natin ngayon. Ilalagay ko yung link sa description below, so i-click mo muna yon bago mo ituloy ang video na to. In this video, pag-uusapan natin ano ba ang mangyayari sa OAS mo kung magre-retiro ka sa ibang bansa o sa Pilipinas. Pag-uusapan din natin ano ba yung tinatawag na OAS clawback or recovery tax at paano mo ba ito maiiwasan. Bibigyan din kita ng idea kung kailan mo ba dapat kuhanin ng OAS mo at age 65 at kailan naman na mas okay mo siyang i-delay ng kaunti. Welcome back to my channel. My name is Sheila. My goal is to make personal finance easy to understand and available sa ating mga Pilipino dito sa Canada para mas marami pa sa atin ang maging financially educated. So let's get right into it. What happens if you wanna retire abroad? Kung plano mong mag-retire sa ibang bansa o sa Pilipinas, pwede mo pa ring matanggap ang old age security benefit mo. Pero dapat citizen or legal resident ka sa araw bago ka umalis dito sa Canada. Kailangan din na nakapag-stay ka dito sa Canada ng at least 20 years simula age 18. Kung pasok ka sa dalawang yan, tuloy-tuloy ang OAS mo kahit nasa Pilipinas ka na nag-retire and for life mo yan makukuha. Pero kung hindi mo naman ma-meet itong 20-year rule, matitigil ang OAS benefit mo 6 months after kang umalis sa Canada. Ang tanong ng karamihan, paano naman kung wala ka pang 20 years na naninirahan dito sa Canada at gusto mong magretiro sa ibang bansa o sa Pilipinas? Well, kung yung bansa na lilipatan mo ay may social security agreement with Canada, may chance ka pa rin makakuha ng OAS kahit kulang ka sa 20 years. And good news is because Philippines has a social security agreement with Canada. And this agreement allows people to combine years of contribution or residency between both countries. So ang ibig sabihin niyan, kung may contributions ka sa Philippine Social Security System or SSS, pwede mo yang gamitin para mag-qualify sa partial OAS under the Canada and Philippine Agreement. So even if you haven't lived in Canada for the eligible years, yun ngang 20 years, pwede ka pa rin mag-qualify for partial OAS if you qualify under a Social Security Agreement. Ang ibig sabihin nito, kung nakapagtrabaho ka o nanirahan ka sa Canada at Pilipinas, pero hindi sapat ang years para mag-qualify ka sa Old Age Security Benefit, pwede mong pagsamahin ang contributions period mo sa parehong bansa para ma-meet mo ang minimum eligibility requirements. So kung mag-a-apply ka ng OAS, make sure na i-mention mo itong Social Security Agreement sa application mo sa Service Canada. I will attach a link here in the description below for more information about this. So para hindi maging komplikado itong video na ito. Ngayon pag-usapan naman natin, ano ba itong OAS Pension Recovery Tax or clawback na tinatawag nila? The OAS clawback, ito yung tinatawag na recovery tax. Ito yung process kung saan babawasan ng gobyerno yung OAS benefit mo kapag ang annual net income mo ay lumagpas doon sa tinatawag nilang threshold or limit na income na itinakda or isinet ng CRA. Bakit ba may ganito? Kasi ang Old Age Security Benefit ay parang tulong pinansyal mula sa gobyerno para sa mga retirees no, na nasa low income, low to moderate income. Pero kung marami ka namang sources of income, parang sinasabi ng gobyerno, ba't ka pa kailangang tulungan? May pera ka naman. Kaya kailangan mong malaman how clawback works dahil maybe sa mata ng gobyerno, okay ka financially. Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga. Diba? Laging ganun naman. Tsaka ayaw mo bang makatanggap ka ng free money from the government? Sa dami ba naman ng taxes na binabayaran natin? It would be really nice to get some help from the government, especially sa panahong wala ka ng active income from your job. So make sure makinig ka dahil you need to understand how to avoid this clawback para mas ma-maximize mo yung OAS benefit na matatanggap mo. So kung titignan nyo itong table na ito, ngayong 2025, kung nag-iisip kang kuhanin na yung OAS benefit mo, tignan mo muna yung net income mo last year. Kapag ang net income mo last year, 2024, ano bang ibig sabihin ng net income? Ang ibig sabihin nito, this is your income after magbawas lahat ng deductions and taxes. So sabi dito, kapag ang net income mo ay higit sa 90,997, diyan ka na magsisimulang magkaroon ng clawback. Now, makikita mo yung net income information na to sa line 23600 ng tax return mo. Kapag lumagpas ka dyan,
Bawat dolyar na sobra sa amount na yan, babawasan ng 15% sa OAS mo. And take note, itong amount na ito, itong sinabi ko nga sa inyong 90,997, every year nagbabago ito kasi ina-adjust ng CRA depende sa inflation. So ganito yung formula niyan. Your annual net income last year minus the threshold amount, which is sabi ko nga this year na 2025 is 90,997. Yung difference niyan, imo-multiply mo yan sa 15%. So halimbawa, kung ang net income mo noong 2024 ay $100,000, if you subtract that to 90,997, ang magiging difference niyan is $9,003. Yan yung amount na lagpas sa OAS clawback threshold. So ang mangyayari dyan, bibilangin ng CRA ang 15% ng sobrang iyan. So 9,003 times 15%, the answer would be 1,350 and 45 cents. And yan ang clawback mo para sa taong 2025. Pero take note na hindi agad yan magbabawas sa'yo. Mababawasan ka simula July 2025 kasi yung tax mo sa 2024, matatapos pa lang yan ayusin ng CRA around May or June 2025. So yan, babawas yan sa OAS mo from July 2025 to June 2026. So kung may clawback ka na 1,350 and 45 cents, hahatiin yan ng CRA in 12 months. So, divided by 12, kaya mababawasan ka ng 112 and 53 cents every month sa OAS mo simula July 2025 until June 2026. So, parang 1-year delay ang bawas dito sa OAS kapag nagkaroon ka ng clawback. Kaya dapat maging maingat ka sa income mo sa retirement. You have to be mindful sa pag-access ng retirement income mo, especially kapag nagpaplano kang kuhanin itong OAS mo para maiwasan mong magkaroon ng clawback na ganito. Makikita mo rin sa table na ito na sa bandang kanan, kapag lumagpas ka dyan sa maximum income recovery threshold na ngayong 2025 nga ay 148,451 from ages 65 to 74 and 154,196 for age 75 and above naman. Ang mangyayari dyan is your OAS will be fully clawed back, meaning you will lose your OAS completely for this year. That's why kung kaka-retire mo lang ngayong 2025, tignan mo muna yung net income mo last year kung mapupunta ka dyan sa minimum income recovery threshold. Kung masyadong malaki ang clawback mo and hindi mo pa naman ganun kakailangan ng pera, baka it will make sense na i-delay mo muna yung OAS mo kahit isang taon lang. Since ngayong retired ka na, wala ka ng active income. Pwede mo na i-strategize yung pagkuha ng taxable income sa pension or investment accounts mo. Pwede mo na siyang planuhin. Planuhin mo muna yung pag-access ng taxable retirement income mo. So the following year, you can strategize na maiiwasan mo itong clawback. Now, kailangan mong maintindihan ano ba ang mga common taxable sources income sa retirement. Siyempre, unang-una sa lahat is lahat ng kinikita mo sa trabaho, especially kung nagtatrabaho ka pa. Kasi marami sa ating mga kababayan, kahit 65 hanggang minsan hanggang 70 years old, nagtatrabaho pa rin. Another source of income is yung pension mo. Maybe your CPP or your employer pensions. Those are taxable income as well. Taxable income din ang mga investments mo sa non-registered accounts. Yung interest, dividends, capital gains ng investments mo, lahat yan taxable. Ang isa pa sa taxable sources of income mo is yung income mo mula sa RRSP or sa lira mo. So yung tinatawag na RIF and LIF withdrawals. And lastly is yung rental income mo kung may rental investments ka or capital gains when you sell your rental property. So lahat ng income mo dito sa mga nabanggit ko, lahat yan taxable. So kahit wala ka ng trabaho dahil retired ka na, pero kung may mga ganito kang sources of income, lahat pa rin yan ay considered na taxable income. Ang ibig sabihin niyan, kailangan sa retirement planuhin mo maigi ang pag-a-access ng mga taxable income mo para maiwasan ang clawback and the possibility na hindi ka maging eligible for OAS benefit for that year. Pero syempre, with a little bit of planning and strategizing, pwede mong ma-minimize yung risk ng pagkakaroon ng clawback. Mahalagang alam mo ang income mo bago ka mag-decide na kuhanin itong OAS benefit mo. Hindi dahil nag-retire ka na ngayong taon na 65 years old ka na,
kukuhanin mo na agad yung OAS mo. Isipin mo muna, magkano ba ang net income mo last year to make sure na hindi ka dyan mapupunta sa minimum income threshold. Now, take note lang na ang hindi lang kasama sa taxable income ay kung may investments ka sa TFSA. Kasi withdrawals in this account are all tax-free. Kaya kung wala kang TFSA ngayon, abay ito ang dapat mong pinagtutuunan ng pansin dahil any withdrawals here in the future are tax-free. At importante yan sa mga retirees kasi hindi siya taxable income nga sa retirement. Kaya kung kailangan mo ng tulong kung paano mo mamamaximize at ma-optimize ang TFSA mo, then i-message mo lang ako in one of my social media accounts para matulungan kitang mag-strategize. Sa mga panahong mataas ang income mo, pwede mong planuhin na sa TFSA mo muna kuhanin yung income mo sa retirement. Assuming na may naipon kang pera dyan. Kasi diba sinabi ko nga na tax-free lahat ng income na makukuha mo dyan. Especially if you're expecting a big capital gain kung magbebenta ka ng investment property mo sa retirement. Now, if you have a higher retirement income than your spouse naman, you can also do income splitting. And I hope naiintindihan mo yan kasi I really tried my best to simplify itong concept na to na medyo complicated nga, no? Pero kung hindi mo masyado naintindihan, feel free to rewind this video para talagang magets mo yung concept. Pero sa totoo lang, huwag ka rin masyadong mag-worry. Kasi usually, this income threshold for the clawback is considerably higher than the average retiree income. So for the most part, this should not be a major concern for the majority of us Filipinos here in Canada. Pinaliwanag ko lang talaga ito kasi syempre, meron pa rin tayong mga kababayan na marami talaga silang naipundar at maraming sources of income sa retirement. So this information is available for them. And syempre, para sure ka na rin na hindi ka magkakaroon nitong clawback na ito at mamamaximize mo yung OAS benefit mo. Ngayon, pag-usapan natin, when should you consider delaying your OAS? You should consider delaying your OAS if number 1, wala ka nang masyadong financial needs at age 65. Perhaps may iba kang sources of income, baka nagwo-work ka pa, or may savings ka, o tumatanggap ka na ng employer pension mo, or baka may rental income ka. So, ang ibig sabihin yan, hindi mo kailangan ng OAS agad-agad. Kasi kung marami kang taxable income, maku-clawback din yung OAS mo. So, kailangan mo talagang strategize kung anong year na medyo maliit ang income mo na hindi ka aabot sa minimum clawback threshold. Number 2 is gusto mo ng mas malaking monthly OAS benefit for life. Kasi nga nabanggit ko in our previous video na every month you delay your OAS, you get 0.6% increase. So if you delay your OAS for 5 years until age 70, magkakaroon ka ng instant 36% more in payout on a monthly basis, and that's for life. Now, when should you take your OAS at age 65 naman? You should consider getting your OAS at age 65 kung wala or hindi enough yung other sources of income mo. Kung wala kang regular na income o kung wala kang company pension, RRSP o ibang sources of income, then OAS will be a big help to you. Number 2 is qualified ka rin sa Guaranteed Income Supplement or GIS. Kasi kung maliit lang ang income mo, pag tungtong mo ng age 65, para makuha mo yung extra monthly support from GIS, kailangan mo munang kunin ang OAS mo. And last reason is dahil may health concerns ka or sa tingin mo, maiksi lang yung life expectancy mo. Because let's be real, kung sa tingin mo hindi ka naaabot ng 80s or 90s, mas practical na talaga na kunin mo na agad yung OAS mo habang buhay ka pa to enjoy it kasi wala ring makikinabang yan. Now, when can you apply? Usually, itong OAS, kadalasan automatic na at you can expect to receive a letter in the month after you turn 64. So kung may plano kang i-delay yung OAS benefit mo, make sure lang na you let Service Canada know in advance. Kasi kung magiging automatic yan at ayaw mo pang kuwanin, maybe dahil mataas pang income mo at ayaw mong maapektuhan ng clawback or ma-fully stop yung OAS benefit mo, pwede mong ibalik lahat ng natanggap mong OAS payments within the first 6 months. Simula nang magsimula kang bayaran ng CRA. Basta't hindi lalagpas sa 6 months, pwede mo pang ibalik lahat ng binayad sa'yo. Pero kapag lumagpas ka ng 6 months, hindi mo na yan pwedeng mabawi at i-delay ang OAS mo. Tuloy-tuloy na yan.
Ngayon, kung wala kang natanggap na sulat mula sa Service Canada, baka kailangan mong mag-apply manually. Pwede mo itong gawin online sa pamamagitan ng website ng Service Canada at doon mo rin pwedeng isubmit ang online application mo. And that's it for our OAS episode. Sana nakatulong to sa'yo at mas naging malinaw kung paano gumagana ang old age security dito sa Canada. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like, mag-subscribe at syempre, i-share mo na rin to sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala mong kailangan din makaalam ng ganitong information. Syempre, mag-comment ka na rin below kung may tanong ka or kung helpful ba sa'yo ang mga ganitong content. And syempre, if you need help to plan and organize your finances, i-message mo lang ako in one of my social media accounts and I can provide you with a one-to-one free consultation. Salamat sa panonood and as always, I'm here to make finance simple para sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa muli at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng She Loves Finance.